Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Ay, ma'am. Yes, hello po. Hello, ma'am. Yes, ma'am, follow up ko lang yung yung sabi yung 6 months na palugit para kay Kibuloy. Hindi ba double standard doon? Kasi pagka ordinaryong civilian, pagka na-cancel na yung license mo, dapat isinorender mo pa while si Kibuloy may 6 months pa. Kaya nga. So, tuloy-tuloy ang double standard kay Kibuloy, di ba? Eh, yung mamamayan, inimbita sa Senate hearing, dadalo. Hindi niya iintaying isabpina, lalong hindi niya iintaying isyuhan pa ng warrant of arrest, at lalong-lalong hindi siya tatakas at magtatago sa isineserve na mga warrant. At ngayon, totoo, pag-surrender ng mga kanselado ng dating lisensyadong mga firearms, deregistered na ng mga firearms, dapat kaagad yun. Ang mamamayan nga, kung mag-a-apply para sa permit to carry, ang klaro ng ganyang mga kondisyon. Once ma-deny yan or hindi na i-renew yan, isusurrender hanggat maaga at hindi kalahating taon ang ibibigay. Opo. Yan. Thank you, ma'am. Yung sa kay Mayor lang sa Banban, ano pa po yung gagawin natin to check yung kanyang background? Parang, di ba, ang paniwala natin, parang hindi naman siya talaga. Paano natin yung mabe-verify po? Tuloy-tuloy yung pagre-research namin kay Mayor Alice Go. Dahil kahit sa actuations niya kahapon, harap-harapan na right in front of her face yung slide namin dun sa siya ang representative ng Hong Sheng, siya ang humingi para sa Hong Sheng ng letter of no objection. Harap-harapan din niyang dinideny na siya yung representante. Siya daw ay konektado lamang sa Baofu later at una sa, Baofu nung una. And later sa Zuyuan. So talagang pag ang isang resource person, government official at that, ay harap-harapang nagsisinungaling o harap-harapang umiiwas sa tanong, lalo lang magiging concerned at curious ang isang Senate committee. So, lalo naming nire-research ang kanilang background sa iba't ibang aspeto. So, the same po dun sa COMELEC, di ba, she filed COCs and supposedly bine-verify ng COMELEC yung kanilang identity. May kakulangan doon yung COMELEC? Well, posible, pero alamin pa namin iyon. Lahat kaming mga government institutions ay may responsibilidad kapag identification ng isang nagpepresentang mamamayan na ibigay yung kanilang entitlements, protektahan ang mga ito, pero according to yung criteria. No? So dapat kung may mga criteria at mahigpit na criteria, lalo na, dapat ino-observe namin. Kumbaga, dapat gumagawa kami ng due diligence. Ma'am, sabi natin walang nakakakilala sa kanya sa Banban. Paano na siya nanalo? Yan ang isang tanong. Paano siya nanalo? Bukod sa paano sila nakalikom ng sapat na campaign funds mula sa sabi niyang naging unstable, fluctuating prices sa pagbababoy. Paano sila nakatakbo sa isang kampanya? Paano din nila nabili yung helicopter na ipinakita ko? Inamin naman nila mayroon silang helicopter. Hindi daw yung nasa photo, pero sige, may helicopter daw sila. Dati, ibinenta daw sa isang British company. Inaalam din namin yon kung totoo ba yan. Pati yung ibang mga impormasyon na ibinigay, chinecheck namin na una daw silang lumabas sa Pilipinas nung teenager sila, papuntang either Singapore or Malaysia, mga ganon. Paano siya nanalo? Interesanteng, baka maitanong din sa mga residente or kung iimbitahin sila bilang resource person. Last na, ma'am, di ba nanganganak yung issue dito? Initially sa women, hindi po ba parang another resolution is needed? Kasi parang outside of women na, parang meron ng pwede na yung blue ribbon and all. Ano po, do you plan to file other resolution to parang call for another investigation? Salamat po.
Sa ngayon, hindi ko pa nakikitang kailangan maghain ng bagong resolusyon dahil itong pag-o-ocular at pag-iimbestiga namin sa mga raided na POGO hubs ay nagsimula talaga dun sa unang-unang. Nanganak lamang ng nanganak, tatlong generation na ng mga issue dun sa POGO-related prostitution. At hanggang ngayon, yung mga nare-rescue na mga Pilipinong, Vietnamese, Malaysian at Chino rin na mga human trafficking victims pinilit na mag-cyber scam. Yung pala nandun na sa isang complex ng Baofu na may posible ding palang mga surveillance at saka hacking activities. May maraming kababaihan pa ring nabibilang doon. So far, sumasapat pa itong investigasyong ito. Yes, ma'am. Follow-up lang din kay Guo. Ma'am, yung do you entertain the idea may Chinese spies have infiltrated some of the offices like the PSA, Philippine Statistics Authority, or the Bureau of Immigration, given yung sa nangyari kay yung sa situation with Mayor Guo? I hope not. I hope not infiltrated physically. It's bad enough kung kinokorrupt yung mga ahensya natin. Tulad nung naipakita sa investigasyon namin sa Bureau of Immigration, kaugnay ng Pastilla scam. Kaya naitanong ko nga, ito bang nakakahawak ng Filipino IDs at identification documents ng mga dayuhan, lalo na mga Chino, ay bagong yugto ng Pastilla scam. Buhay pa ba yung business model na iyon? Binago lang nila yung struktura. So I hope hindi physically infiltrated yung ating mga government agencies dahil masahol na nalalagyan or nakokorrupt gamit ng pera yung mga ahensyang ito sa pakinabang ng mga dayuhan na mayroong mga malign interest dito sa ating bansa. But ma'am, if that is the possible scenario, ano yung pwedeng disciplinary action or sanctions against these officials, PSAs or immigration officials, ma'am? Well, yun yung pag-aaralan pa ng komite once finally makasulat kami ng committee report, lalo na dun sa section ng recommendations. And ongoing pa rin nga naman yung mga investigasyon ng mga intelligence agencies dun nga sa anggulo ng surveillance and the hacking. Kung mapatunayan nila iyan, dagdag na accountabilities yon sa mga nagbigay daan sa pagtatayo ng Baofu Pogo complex na iyan na naging lugar din pala ng ganyang mga activities na hindi lamang masama sa ating mga mamamayan at mamamayan ng iba pang mga bansa sa Asia, hindi lang masama sa ating ekonomiya, masama pa sa ating national defense. Good morning po, ma'am. Kasasabi lang po ni DILG Chief Abalos na yung kampo raw po ni Pastor Apollo Kibuloy is nakapag-surrender na daw po ng 5 baril sa Davao Police. And may we get your comment on this po, ma'am? Okay. 5. Well, that's a start. Pero 25% lang po yun ng 19. At yung 19 ay mukhang base lang sa social media photos ng private army ni Kibuloy. Kahit yung 19 ay isang maliit na bahagi lamang nung lahat na kanilang mayroon nasa kamay. Maalala din po natin yung testimony ni Elias Rene ba? Yung gardener. Sabi ni Elias Rene, nasaksihan nila na noong pumunta doon sa Prayer Mountain si Duterte at si dating Mayor Duterte ng Davao City ay mayroong ibinaba, may dinalang mga sako-sako daw ng mga gamit at nung buksan daw ito ay nakita daw niya na yun ay mga baril. So, salamat sa update ni Sec Abalos, pero yung 5 ay isang maliit na simula lamang sa lahat ng dapat makumpiska ng PNP. Okay, last quick follow-up na lang po. Si Vicky Tulat at Marlon Ramos. Ma'am, can you categorically say na Mayor Guo lied yesterday? She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga
sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. So kumbaga institutionally dapat pinaninindigan niya yon na siya ang representative ng Hongsheng na humingi sa noong municipal council ng LONO, Letter of No Objection. So paano niya sasabihin wala siyang kinalaman sa Hongsheng? And I think there's a saying, most probably of the lawyers in Latin, na bad in one thing, bad in all. Ano nga yung, may kasabihan silang ganon. So kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow, kailangan nating tanungin sa bawat tanong na kailangan na sasagutin nila, nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling na naman siya? If that's the case, kahapon po, di niyo po ba inisip na iside siya in contempt for obviously not telling the truth during the hearing? Honestly, I was very tempted na sabihan si Mayor, mag-show cause siya kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt ng komite. Kaya ako siya binabalaan na Mayor, fellow workers in government tayo ni na Sen. Sherwin. Pero to reiterate yung sinabi ni Sen. Sherwin sa opening remarks nila na parang sa isa pang sitwasyon, parang ginagago tayo nitong mga pogo na to. I hope, Mayor, I don't have to say the same about this hearing. Dahil klarong-klaro, dyan sa municipal document on the LONO, kayo ay representative ng Hongsheng. Pero harap-harapan sinabi nyo sa amin na hindi kayo representative. Alam nyo ang bawat detalye ng bawat head, 2,000 heads ng baboy sa inyong negosyo sa pagbababoy. Pero pagdating sa dihamak na many times over, mas malaking pera nyo dito sa Pogo Hub na ito, wala kayong alam na detalye. So, nakaka-insulto talaga. And so I confess, I was very tempted to cite her in contempt. How about the PAGCOR? What's their liability? Kasi they admitted that they have their own personnel, supposedly 24/7, watching over Hongsheng and then Sun Yuan, and yet yung mga ganitong bagay nangyari pa rin. Hindi pa tapos yung mga tanong ko sa PAGCOR, pero i-follow up ko yung isang binuksan na ni Sen. Sherwin, na yun na nga, merong sila kasing in-house na PAGCOR personnel doon, kahit doon sa Zuyuan, doon sa Baofu property. So paano nangyari ito over the past several years na mas malaking operasyon at ibang mga activities sa may permit yung complex na iyan. Pati yung mayor's permit na second, third, and fourth floors lang daw, sa isa lamang daw sa 36 buildings. Hindi daw nabantayan ni na mayor, hindi rin nabantayan ng PAGCOR. So, ma'am, pahabol lang. Last lang. So, ma'am, are you hoping na immediately yung Office of the Ombudsman a-action agad para ma-dismiss kung sakali itong mga local executive from Banban, Tarlac? Well, nagawa na po ng DILG ayon kay ASEC Benitez magsumite ng kanilang fact-finding report with their findings and recommendations. And in support sa trabahong ginawa na ng DILG task force na iyon, I am hopeful na aaksyon positively ang Office of the Ombudsman dahil yan po ay makakatulong lamang sa aming continuing investigation din. At yung overall na layunin namin na mabigyan ng hustisya yung dumaraming mga biktimang babae, bata, pati mga kalalakihan na Pilipino at pati ibang mga nationality sa kamay ng mga pogo na ito. Na mukhang hindi lamang economic ang may interes at may control dyan. Baka may iba pang, no? Mas political ba, mas militar ba dito sa labas ng ating bansa. Okay, thank you po. Salamat.
Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Bakit po na-delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po... Wala ring dokumento. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.